Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Nakatanggap po tayo ng isang message na humihiling sa atin na talakayin po natin ang topic na ito ngayong araw. Ang pamagat po ay What is expository preaching and why is it important? Ayan, so ito po ang ating topic. So sa mga manggagawa na lingkod ng Diyos, sa mga pastor, sa mga nagnanais na malaman kung ano nga ba yung expository preaching. Lagi natin yung binabanggit dito. Ano po ba ang ibig sabihin yan? At anong kaibahan niya sa ibang klase ng mga preaching na madalas ay naririnig natin? Kasi po, importante na malaman natin ito. Meron pong mga iba't ibang klase kasi ng pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. May iba't ibang pamamaraan paano ito ipinepresent sa mga tao. Importante yung makita natin talaga ano ba yung biblical preaching. Ano ba talaga yung dapat na naririnig ng mga miyembro sa kanilang mga pastor kapag tumutungo po sila sa pananambahan kapag araw ng linggo. So ngayon po ating itong tatalakayin. Ano ang importansya ng expository preaching and what is expository preaching? For those of you who are familiar with TNP, or before that, let us go to the verse muna. Tingnan po natin ang isang talata sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Paalala ito ni Pablo kay Timoteo. Ang sabi po ni Pablo, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So ito yung magandang paalala ni Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Maging handa raw sa pangangaral ng salita ng Diyos na papanahon man o hindi na papanahon. Magtuwid, sumansala, at mag-encourage ng merong pagpapasensya at mahusay na pagtuturo. So mga kapatid, it is a task, primary task ng pastor ang mangaral. At anong ipapangaral? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Magiging irresponsable ang pastor kung ang kanyang ipinapangaral ay hindi salita ng Diyos. In fact, sa Acts chapter 6, ito ang naging pangunahing role ng mga disipulo pagkatapos na sila'y iwanan ng Panginoong Hesukristo. May mga bagay na humahatak sila sa kanila upang i-devote yung kanilang panahon. Halimbawa ay yung usapin ng pagpapakain, yung usapin ng pag-aasikaso sa table. Pero ang sinabi ng mga alagad sa Acts chapter 6 verse 4, sabi nila, hindi namin trabaho yan. Our devotion should be to the preaching of the word and to prayers. Ito po yung dalawang mahalagang gawain ng pastor, pananalangin at pag-aaral, pagmemensahe ng salita ng Diyos. Si Pablo hindi nagkulang yan, marami siyang paalala niyan. Sa 1 Timothy at 2 Timothy, talagang hamon niya na si Timoteo ay maging masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Minsan hindi natin kino-question mga kapatid yung kasigasigan, yung desire ng pastor na mangaral. Marami naman po talaga nangangaral ngayon Minsan nga po ginagamit pang content ito sa kanilang mga Facebook, sa TikTok, yung magbasa ng Bible at mangaral ng Ebanghelyo. Pero tandaan po ninyo, hindi lahat ng bumabasa ng Biblia at nangangaral nito ay nangangaral ng tama. Kaya it is very important na maging sensitibo tayo. Sino nga po ba sa mga preachers sa panahon natin ngayon ang talagang rightly dividing the Word of God? Na talagang humahati at nangangaral ng naaayon talaga sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mahalaga itong pag-aaral natin ngayon. What is expository preaching? Those of you who are familiar with Tinig ng Pag-asa na halos araw-araw ay nakasubaybay at nakikinig, most of the preaching and the sermons, the teaching na ipinapahayag po dito sa TNP ay nakalin or committed to expository preaching. Nakikita nyo po yan, babasa tayo ng talata, ng paksa ng talata, and then i-expose po natin, i-exegete po natin. Yun po yung mga term na minsan di natin naiintindihan. Mamaya ating aaralin. Ano ba yung exegesis?
ano ba yung eisegesis. Mamaya po ay tatalakayin ko rin yan sa ating pag-aaral na ito. Pero gusto ko lang po sabihin, most of you na nakikinig, siguro kaya kayo nagbababad sa TNP kasi nakikita nyo na talagang ang ating itinuturo dito ay biblical teaching. Inihimay, inaaral natin ang banal na kasulatan. So it has been my conviction that the proclamation of the Word of God should always be the heart and the focus of the church ministry. The ministry that God gave me as a pastor. The task of proclaiming the Word, the biblical Word of God, is my commitment. And ito rin yung commitment po ng Tinig ng Pag-asa. At it should be the focus and the ministry also of the church na distinuhan ko. And proper biblical preaching should be systematic, expositional, theological, and God-centered. Pasensya na kayo kapag narinig nyo lagi sa akin yung mga pastor na puro kwento, kasi iyan po nauuso ngayong klase ng preaching. Even the Roman Catholic priest ay gumagaya na rin doon sa mga preacher ni Mike Velarde. Hindi po ba kayo familiar sa mga preacher ni Mike Velarde o si Brother Mike? Papasok po yan, tatayo po yan sa stage, may hawak lang po yung mga index card na ganon, yun po ay mga Bible verses. Gagawin po ni Brother Mike, babasahin yung Bible verses, tapos papaliwanag niya ayon sa kanyang sariling paliwanag, sa kanyang sariling bias. At magkukwento na ng mga magkukwento ayon doon sa nabasa niya doon sa Bible. Yun po yung pinakadelikadong klase ng preaching. At napakadami pong ganong mga pastor ngayon. Nababasa ng isang talata, magkukwento ng mga kung ano-ano. Minsan nga, hindi pa related doon sa binasang talata yung mga kwento basta lang makapagpatawa. At common na rin yan ngayon sa mga priest. Sa mga binyagan ng pare, sa mga kasalan, makikita nyo, nag-i-inject na rin yung mga pare ng mga kwento na nakakatawa, nakaka-attract para makuha yung atensyon ng mga tao. Sabi nga ng isang commentator, even the Roman Catholic priest nowadays ay nagiging mga stand-up comic na rin. Ginaya na ng mga pare yung mga Pentecostal at mga charismatic na pastor na puro kwento lang ang ginagawa sa pulpito. Pero mga kapatid, ano ba itong sinasabi kong expository preaching at bakit dapat ganito ang way ng presentation ng banal na kasulatan? I-define po natin ang ating pag-aaral na to. What is expository preaching? Well, expository preaching involves the exposition. Look at the word exposition. Exposition of what? Exposition or comprehensive explanation of the Scripture. And that is expository preaching presents the meaning and intent of a biblical text, providing commentary and examples to make the passage clear and understandable. Yun ang expository preaching. Ang expository preaching ay ang komprehensibong pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Po. Expository preaching present the real meaning of the Scripture, the intention of the biblical text, and it provides commentary and examples to make the passage clear and understandable. The word exposition is related to the word expose. So the expository preachers and his goal is simply to expose the meaning of the Bible verse by verse. Kaya delikado po yung mga one-verse sermon. Hindi ko naman po sinasabing mali yun. Ako po naman ay gumagamit din noon ng one-verse sermon. Isang verse and then you will explain the verse, expound the verse, get the biblical meaning of the verse, at yun po'y naise-sermon. Hindi po mali yun. Pero mga kapatid, yung kukuha ka ng isang verse, tapos magkukwento ka, papahabain mo yung kwento mo, at pipilitin mong isalpak yung verse doon sa kwento mo, yun ang mali.
Ang tawag doon ay eisegesis. Later on, I will explain further. So, expository preaching is related to the word expose. At yung preacher, expositor siya, ang goal lang niya is to expose the meaning of the Bible. Kaya nga po, maging ang pulpito ay presentation ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kapag ang preacher ay ipapakilala, sinasabi ng presider, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ipapahayag sa atin, i-expose sa atin ng ating pastor. So the role of the pastor is just to expose the meaning, expose the Bible verse by verse. Hindi ka gagawa ng mga kwento tungkol sa mga kung ano-ano at hahanapan mo ng scripture na magsuwak dun sa kwento mo. Ganun po ang madalas na narinig natin sa mga devotional materials. May kwento, hahanapan ng Bible verse para tumugma dun sa kwento. That is not the proper way to preach the scripture. As a method of expository preaching, differs from topical preaching and textual preaching. Iba't iba nga po yung preaching. Meron pong tinatawag na thematic o yung topical. Meron din pong textual preaching. Na po? At ito pong mga to, hindi ko sinasabing mali. Hindi ko po sinasabing hindi tamang gawin. To prepare a topical preaching, ito po halimbawa na po, to prepare a topical preaching, ang ginagawa po ng mga pastor, mag-i-start siya sa topic. And then, yung topic na yon, pupunuan niya, hahanapan niya ng suporta sa Bible na i-address yung topic. Tawag doon ay topical preaching. Yan po ay common sa mga pastor, lalo na kung merong mga okasyon. Halimbawa, Mother's Day. So, nasa iyo na yung isipan, yung usapin ng topic, yung tema, Mother's Day. Alam naman mag-sermon ka tungkol sa tatay, di siyempre nanay. So ang gagawin ng pastor, hahanap siya ng mga talata sa Bible para i-address yung usapin ng Mother's Day. Ang tanong, masama ba yun? Hindi naman. Pero kung gagamit ka ng talata sa Mother's Day na binanggit nga yung mother, binanggit nga ang pagiging ina, pero out of context, mali yun. Halimbawa, bibigyan ko kayo mamaya ng halimbawa, no? Bibigyan ko kayo ng halimbawa dyan. Na Mother's Day, gagamit ng usapin ng pagiging ina, pero yung ginamit na passage, hindi naman para talaga sa nanay. Out of context. Po? Halimbawa, ito pa isang halimbawa. Halimbawa, topic about laziness. Ayan, katamaran. So, anong gagawin ng preacher? The preacher might refer to Proverbs 15:9, Proverbs 15:18, Proverbs 15 or Proverbs 18:9, and touch on Romans 12:11, 2 Thessalonians 3:10. So, wala hong problema yan. Ginagamit yung mga talatang yan para patunayan na mali ang maging tamad. Hindi ine-encourage ng mga talatang yan ang pagiging tamad. Pero, ginawa lang supplemental ang mga talata para sa topic na laziness. None of the passages is studied in depth. Instead, each is used to support the theme of laziness. Hindi talaga nahimay, hindi talaga nagamit yung talata ayon sa proper context, basta may binabanggit tungkol sa laziness, pwede na yan. Ngayon, again, masama ba yan? Hindi ho. As long as hindi sumasablay sa tunay na konteksto nito. None of the passage, halimbawa, sa mga topical preacher, ang talagang binibigyan ng emphasis. Ang binibigyan ng malalim na diin. Ang pangalawa, yung textual. No? In the textual sermon, the preacher uses a text bilang springboard para i-discuss yung particular point na gusto niyang i-address. Halimbawa, ito yung binabanggit ko kanina. Halimbawa, Isaiah 66:7-13. Kung babasahin nyo yan,
meron diyang binabanggit tungkol sa pagiging ina. On the subject of motherhood, it is most commonly used by the preachers. Isaiah 66:7-13. Pero kung babasahin niyo po ang tunay na konteksto ng Isaiah 66, ito po'y illustration lamang. Ang tunay na tema ng Isaiah 66:7-13 ay ang restoration ng Israel. Ang gagawing restoration ng Diyos sa Israel ay katulad ng isang babaeng nanganganak. Na bago dumating yung panahon na masilayan niya yung restoration, bago niya makita yung kanyang sanggol at yung kapanganakan, ay may paghihirap muna. Gaano kahirap ang manganak, may pain of labor, may pain of conception. Ito po'y paglalarawan, hindi po talaga motherhood ang topic sa Isaiah 66. But how often naririnig natin ang mga pastor using Isaiah 66 kapag Mother's Day? Nakuha niyo po mga kapatid? Dahil meron ng tema, gagamitin yung text para gumawa ng sermon, nabasa kasi doon yung Mother's Day, pero out of context. Mamaya lubusan pa ho natin itong maiintindihan kapag pinag-aralan natin yung exegesis at saka yung eisegesis. So, in both topical and textual sermons, the Bible passage is used as support material for the topic. Ganyan po, no? Kapag topical preaching or textual sermons ang ginagawa ng mga pastor, gagamit lang ng passage ng Bible para suportahan yung kanyang materyales o yung kanyang topic. Dapat po hindi ganon. In expository sermon, the Bible passage is the topic. Nakuha niyo po? Ang pangunahin ay ang Bible passage, susuportahan lang ito ng materials to support and explain and to clarify. Not the other way around. Yung expository preaching, kabaliktaran yan ng ginagawa ng mga topical at textual sermon. Kasi usually, pag ikaw ay in-invite, sasabihin sa iyo nung nag-invite, Pastor, ang topic po namin ay ganito. So, yung topic na yon, hahanapan mo ng suportang verse sa Bible. Kasi topical. Samantalang kung ikaw ay magpi-preach, no po, mag-preach ka, kaya kapag ako po ay nag-i-invite ng speaker, most of the time, ang sinasabi ko muna, yung verses. No, I want you, or we want you, Pastor, to preach on 2 Corinthians, chapter ganito, chapter ganon, and if you can discuss ganitong topic. Po. Pwede naman yun. Kasi ikaw bilang pastor, nakita mo na kung anong ibig sabihin ng passage na yon, yun ang gusto mong ipadiscuss doon sa inimbitahan mong pastor. Yung mga talata. Let the Bible passage be the topic and support the topic or the Bible passages with materials para i-explain ito at bigyan ito ng clarity. That is expository sermon. So, to prepare an expository sermon, ang preacher magsisimula saan? Sa passage ng scripture. And then, aaralin niya yung grammar, aaralin niya yung context, aaralin din niya yung historical setting, at lahat ng mga bagay tungkol sa talata in order to understand the author's intent. Huwag niyong kakalimutan, yung sumulat ng scripture na ginamit ng Diyos para sulatin yon, meron po yung mensahe na pinatutungkulan. The gospel, for instance, Matthew, Mark, Luke, John, may intended person po, may intended race, may intended culture na pinagbibigyan ng mensaheng yon. Kaya dapat ipakita mo rin yon sa iyong mga sa kongregasyon na iyong pinagsesermonan. Dapat nilang maintindihan. Dapat maunawaan ng pastor kung sino ang writer, sino ang sumulat.
Hindi palibasa, Salmo, si David lahat ang sumulat niyan. Mga kapatid, hindi. Si Moses ay may sulat na Salmo. Minsan doon nagkakamali yung ibang mga preacher na hindi talaga nag-aral ng proper biblical interpretation, ng biblical history and language. Ang nangyayari, nanghuhula na lang. Narinig nyo na ba yung mga pastor na sinabi ang writer ng Hebrews, si Paul? Si Eddie Villanueva. Ang dalas binabanggit ni Eddie Villanueva, ang writer daw ng Hebrew ay si Pablo. Naku, wala akong malinaw na kasiguruhan. Hindi po sigurado yon. Kung si Paul nga ang writer, unknown ang writer ng Book of Hebrews. Dahil po marahil, ganun ang pagkaunawa. No? Kaya importante yung proper knowledge of the Scripture. Kaya po nauuso yung mga topical at saka yung mga textual sermons nga, no? Dahil nga po sa kawalan ng kamuwangan ng maraming mga preacher sa biblical interpretation. No po? So, in other words, the expositor is also an exegete. Ano ibig sabihin ng exegete? One who analyzed the text carefully and objectively. Yun ang ibig sabihin po ng exegesis. No? Doon natin kinuha yung word na exegete, yung preacher dapat ay exegete din. One who analyze the text and the context of the Scripture. And once the preacher understands the meaning of the passage, he then crafts a sermon to explain and apply the Scripture. Kaya hindi ho madali, mga kapatid. Hindi ho madali ang mangaral. Hindi ho madali ang mag-preach ng gospel. Ang resulta po ng ganong klase ng paghahanda ay expository preaching. Alam niyo po, mga kapatid, kung ang pastor ay nagtuturo ng exposition or nagkukwento lang. Kaya nga po minsan walang patutunguhan, hindi nyo malaman kung kailang matatapos kasi wala namang sinusundang mga talatang dinidiscuss. Kung kayo po'y partikular dito po sa TNP at kayo po'y miyembro ng Winnipeg Unida, alam ninyo na hindi pa matatapos ang sermon hanggat hindi natatapos ang bawat talata. Kaya pag bumasa po ako ng talata, halimbawa ay 10 verses, nako, alam na ng mga miyembro namin yun sa Winnipeg Unida, mahaba-haba ito. Mahaba-habang paliwanagan. Kasi you have to explain not only the background, not only the history, not only the context, but every verse of that passage. Yun po yung expository preaching. So, while exposition is not the only mode of preaching na ating binanggit, it is the best, it is the best for teaching the plain sense of the Bible. Expository ang best way to preach the Bible. Expositors usually approach scriptures with this assumption. 1. What happened? Yan, 1. Lumipat. The Bible is God's Word. If every word of God is pure and true, then every word deserves to be examined and understood. Amen? Lahat ng mga expositor, lahat ng exegete, lahat ng preacher na nagtuturo talaga ng banal na kasulatan, kinikilala na ang Biblia ay salita ng Diyos at ang bawat bahagi ng salita ng Diyos ng Biblia ay puro, totoo, na dapat bigyan ng proper examination and proper understanding. Amen? Pangalawa, men need divine wisdom in order to understand the Word. No? Kailangan ng karunungan. Kailangan ng atensyon. Kaya nga ho, mga kapatid, di ba, lagi namang hinahamon tayo pag tayo makikinig na mensahe paglinggo. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po noon, talagang ang mensahe ng Diyos ay mauunawaan lamang at maiintindihan ng mga intended listener.
At kung ikay anak ng Diyos, born again ka, ang mensahe ng Diyos ay para sa iyo. Para dun sa mga unlearned, para dun sa mga hindi born again, hindi naman nila maiintindihan yan. No? Para doon sa mga hindi nakakaunawa na sinasabi ng Bible, it will be in vain for them. Baliwala yan. Pero kung ikay mananampalataya, yes, mahirap. Minsan ang hirap unawain. Maging ang mga alagad naman, may mga pagkakataon sinabi ng Panginoon, di naman agad nila na unawaan. Pero yung patuloy na pagbabasa, pakikinig, kalaunan ay naipapaunawa ito sa atin. Especially kung ang ginagamit na medium nga ay expository preaching. Pangatlo, the preacher is subject to the text, not the other way around. Yung preacher ay subject to the text, not to the topic. Scripture is the authority and its message must be presented honestly apart from personal bias. So the preacher's job is to clarify the text and call for a corresponding response from his hearers. Yan po yung mga consideration ng mga expositors. Expositors usually approach the scripture with that assumption. Amen? So, ano po yung mahalaga para sa isang expositor? The expositor cares little if his audience says, "What a great sermon," or "What an entertaining speaker." That is the least or probably the last of the intention of the expository preachers. Hindi importante sa kanya kung sabihin ng tao, "Ang galing naman, ang ganda naman ng sermon, na-entertain ako, pastor." Hindi mahalaga yan sa expositor. What the expositor really intended is, what he truly wants is to know or to let the audience know what the meaning of the passage is or papaano naintindihan ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? I better understand who God is and what He requires of me. Kapag ganun ang sinasabi ng mga tao, nakakatuwa yon bilang preacher. Pag lumapit na, "Pastor, salamat, ngayon ko lang naintindihan." No? Ngayon ko lang naintindihan yan. Yan John 3:16. Laging binabanggit yan John 3:16. Ngayon ko lang naintindihan ang tunay na konteksto niyan. Yung mga ganun. Yun ang nakakagalak. Kesa dun sa, "Pastor, na-entertain ako. Ang galing mo mag-sermon." That is the last of the care of the expository preacher. Ngayon, para lubusan nating maintindihan ito, tingnan natin kung ano yung mga definition ng expository preaching coming from the different preachers. Ano po? Narito po ang ilan. Ano po? Sample definitions from some prominent authors who define exposition in their books of preaching. Unahin natin si John MacArthur. Si John Mac, ano sabi ni John Mac sa kanyang aklat na Preaching? Sabi po niya, "The message find its sole source in Scripture. The message is extracted from Scripture through careful exegesis." So sabi ni John MacArthur, expository preaching is a message that will find solely or soul in the Scripture. Walang ibang paggagalingan ng sermon kundi ang Biblia. The message is extracted where? Sa Biblia. Hindi sa kwento ng buhay ni Dolphy, sa kwento ng buhay ni Sarah Balabagan. Those are testimonies. Pero hindi sermon yun. Ang sermon must come specifically from the Scripture. Kaya mga kapatid, yung testimonya ng buhay mo hindi pwedeng maging sermon paglinggo. Dahil hindi yun salita ng Diyos. Karanasan mo yun. Pero the message and the expository preaching solely must come from the Bible. The message preparation correctly interprets Scripture in its normal sense and its context. The message clearly explains
the original God intended meaning of the scripture, and the message applies the scriptural meaning for today. Kaya nagiging relevant. Po. Yan ang sabi ni John MacArthur. Now, tingnan naman natin si Bryan Chapell. Ano sabi ni Bryan Chapell? Sabi niya, the main idea of an expository sermon, the topic, the division of that idea, main points, and the development of those division, all come from truth the text itself contains. So, dapat daw po, yung expository preaching daw po, sa Bible lahat galing. Yung topic, yung division ng idea, yung main points, yung development ng division, galing lahat yon saan? Sa Scripture. Hindi ka lumikha ng sarili mong forma, hindi ka lumikha ng sarili mong doktrina, hindi ka lumikha ng sarili mong kwento. Hayaan mong ang Biblia ang siyang lumikha ng topic niya, no, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. No significant portion of the text should be ignored. In other words, expositors willingly stay within the boundaries of the text and do not leave until they have surveyed its entirety with its hearers. Kaya yung mga expository preacher, mga kapatid, hindi po, ewan ko ho, pag ikaw yung expository preacher, talagang hindi maubos-ubos yung mensahe. Imagine niyo 2 Timothy lang. Nung inaaral ko po yung 2 Timothy chapter 2, akala ko po at least mga 2 topic lang ang pwedeng madiscuss doon. Pero nung inaaral ko na po yung 2 Timothy chapter 2, naka-4 na linggo na po ako. Meron pang natira. Hindi pa ho tapos. Kaya lang kailangan ko nang mag-move sa chapter 3 Nabanggit ko na po nung Sunday na i-discuss na po ng aming assistant pastor yung chapter 3. Pero kung ako pa masusunod, may naiwanan pa ako sa chapter 2 na pwede pang i-discuss this coming Sunday. Talagang hindi ka mauubusan ng isa-sermon kung ikaw ay expository preacher. Nagtataka lang ho talaga ako doon sa iba na hirap gumawa ng mensahe, hirap na hirap gumawa ng sermon kasi nga po, nanggagaling sa isipan nila yung topic na gusto nilang i-discuss. Instead of just focusing on what the Word of God is saying, mahirapan ka mag-isip ng topic. Pero subukan mong ibabad ang utak mo sa Biblia, sa gustong sabihin ng Biblia, paano ka mauubusan ng sermon? Imposible manghingi ka ng sermon ng iba. Kung ikaw ay nagiging expository preacher. Si John Stott, ano sabi ni John Stott? Sabi ni John Stott, exposition refers to the content of the sermon, biblical truth, rather than its style, a running commentary. Ano po? To expound scripture is to bring out of the text what is there and expose it to view. The expositor opens what appears to be closed, makes plain what is obscure, unravel what is knotted, and unfold what is tightly packed. Yan po ang sabi ni John Stott. Si Alistair Begg, ang sabi ni Alistair Begg, unfolding the text of Scripture in such a way that makes contact with the listener's world while exalting Christ and confronting them with the need for action. Yan ang kanyang paliwanag kung ano ang expository preaching. Si Haydon Robinson, ang sabi niya, the communication of a biblical concept derived from the transmitted through and a historical, grammatical, and literary study of a passage in its context, which the Holy Spirit first applies to the personality and experience of the preacher, then through him to hearers. Yan po ang sabi ni Haydon Robinson. Si Martin Lloyd-Jones, isang mahusay din pong preacher, sabi po niya, ang expository preaching
is preaching, is theology coming through a man who is on fire, and that the chief end of preaching is to give men and women a sense of God and His presence. No, dadalin mo raw ang salita ng Diyos, gagawin mong present at buhay, no? Magiging buhay ang salita sa pamamagitan ng expository preaching. What about Albert Mohler o si David Helm muna? Sabi ni David Helm, expositional preaching is empowered preaching that rightfully submits and the shapes and emphasis of the sermon to the shape and emphasis of a biblical text. Yan po ang sabi niya. Now, si Albert Mohler, sabi niya, expository preaching is that mode of Christian preaching that takes as its central purpose the presentation and application of the text of the Bible. All other issues and concerns are subordinate to the central task of presenting the biblical text. And the last, si Tim Keller. Sabi ni Tim Keller, expository preaching grounds the message in the text so that all the sermon's points are the points in the text, and it majors in the text major ideas. It aligns the interpretation of the text with the doctrinal truths of the rest of the Bible, and it always situates the passage with the Bible narrative, showing how Christ is the final fulfillment of the text theme. Yan. So, yun po yung pagpapaliwanag ng ibang mga preacher, ng mga mahuhusay na tagapangaral ng salita ng Diyos about expository preaching. So, before we go any farther, we have to define some important term. Ayan. So, para lubusan nating maintindihan yung expository preaching, aralin natin ang mga importanteng terminong ito. Halimbawa, kapag narinig nyo yung salitang hermeneutics, anong nasa isipan ninyo? What is hermeneutics? So, hermeneutics is very important when you are preaching expository, because hermeneutic is defined as the science and art of biblical interpretation. Kaya basic po ito. Lahat ng pastor dapat alam ang hermeneutics, the science and the art of Bible interpretation. Kasi hindi mo pwedeng bigyan ng sarili mong kahulugan ang Biblia, magagaya ka kay Eli Soriano, magagaya ka kay Kibuloy, at magagaya kayo kay Ed Lapis na ininterpret ang scripture ayon sa sarili nilang interpretasyon. Hindi. Merong science, merong art ng Bible interpretation na kung saan ang mga reformers at ang mga naunang mga biblical pastors and leaders ay nagkakaisa doon. Hermeneutics is defined as the science and art of biblical interpretation. Some things that we should keep in mind when studying the Bible are the context and grammatical analysis na siyang napakahalaga sa tinatawag na expository preaching. There are two ways to read the Bible. Meron dalawang paraan. One ay yung tinatawag na exegesis. Anong definition ng exegesis? No? Sa hermeneutics o yung art of interpreting the scripture, dapat po ang ginagamit na paraan ay exegesis. Kaya nga po ang tawag sa preacher exegete. Kasi ang gagawin niya is just to expose. No? Yun po yung exegete. I-expose kung ano ang sinasabi ng Bible. Ano ba ibig sabihin ng exegesis? Exegesis essentially means using the word of the text in Scripture through the lens of their original context. Para ano?
to determine their intent. Sa madaling salita, if one analyzes Scripture exegetically, they won't come to the text with any conclusion. Hindi ka magbibigay ng sarili mong bias, hindi mo i-interpret sa sarili mong kagustuhan, kung hindi hahayaan mo na ang Scripture sa kanyang sarili ang mag-interpret sa kanya. Let the Scripture interpret the Scripture. Yun ang proper exegesis. Ano po? So you are going to use the word of the text through the lens of the original context. Tandaan natin, huwag kakalimutan, may original na audience na pinatutungkulan yan. May lengguaheng ginamit yan. At alam natin, kapag Old Testament ay Hebrew yan, Greek yung New Testament, may part ng Aramaic. No? Pero ang importante po nating makita rito, sino ang original na sinasabihan nito, sino nagsabi, ano ang konteksto nito. At hayaan nyo lumutang ang mensahe nito. Huwag agad apply ng apply. Huwag agad magbigay ng konklusyon. Ang proper exegesis, hayaan mo ang proper context. So yung mga proper exegete, no, they let the text itself reveal what the writer is revealing to the reader. And by doing this, we don't read anything into the Scripture that wasn't there before. Hindi ka pwedeng magdagdag kung wala doon. Hindi ka pwedeng magbawas ng doon. No, we study the meaning of the passage that was intended for the specific audience. Kaya huwag kang claim ng claim. Tandaan po ninyo, yung Jeremiah 29:11, hindi para sa atin yun. I know the plans I have for you, says the Lord. Ikaw ba sinasabihan nun? A plan to prosper you, a plan to give you hope and a future. Ang kinakausap naman, original doon, mga bansang Israel na nasa captivity. Saan? Sa Babylonia. Kailangan ipaunawa mo yun. Kanino ba sinabi yon? Huwag kayong claim ng hindi naman para sa inyo. Nung sinabi ni Jesus kay Judas na, yung gagawin mo, gawin mong madali. Aangkinin mo rin ba yun na may ipinapagawa sa akin ng Diyos, kailangan gawin kong madali. Ang iniutos po kay Judas doon yung ipagkanulo siya at magbigti. Nakuha niyo po ba mga kapatid ang gusto ko sabihin? Kailangan natin ng proper interpretation. At its worst, it can be used to twist the Scripture and to assert certain belief. Kapag tayo'y nagkamali ng paggamit. Ayan, so meron pa hong isang paraan ng pagbasa ng Bible at ito po yung eisegesis. Kung exegesis yung proper way, meron pong tinatawag na eisegesis. Ito namang eisegesis, ano definition yan? Eisegesis means reading into the text with a preconceived notion we may have. Ibig sabihin, this can often mean coming to the Scripture with a biased cultural lens that didn't exist during the time the Bible was written. Of course, theologians frown upon this approach because it isn't rooted in the Scripture. Marami pong gumagawa niyan, eisegesis. Kagaya po nung binanggit ko kanina, yung Jeremiah 29:11, ginagamit yan ng mga Pentecostal. Eisegesis yun. Hindi proper interpretation yun. Kasi ang proper interpretation, dapat ipaunawa mo yung konteksto, kanino ba yung sinabi. Ano po? Gaya halimbawa, yung sa Luke, yung kayo'y magbigay, siksik, liglig, umaapaw, ang balik. Ano ba ang binabanggit doon na babalik? Ang proper interpretation nun, tingnan mo, ano ba yung ibibigay mo na babalik sa'yo ng siksik, liglig, umaapaw? May kinalaman ba yun sa offering? May kinalaman ba yun sa pera? Wala. Ang binabanggit po doon ay mercy and forgiveness. If you will give mercy, you will give forgiveness,
In return, you will also reap mercy and you will reap forgiveness, siksik, liglig, umaapaw. Pero walang usapin ng pera doon. Pero gagamitin niya ng mga pastor para makapangolekta, gagamitin sa panahon ng offering, babasahin yon para makakolekta ng maraming pera. Iyan po yung sinasabi kanina na you will use the text with a preconceived notion na wala naman doon sa original na sinasabi ng Biblia. Po. So what is the difference between exegesis and eisegesis? Let us think about these two conflicting approach to studying the Bible in a form of an illustration. Halimbawa, yung tinatawag na anecdotal example, exegesis versus eisegesis. Halimbawa, say you are trying to solve a mystery of some sort. Anecdote lang ito, mga kapatid. Merong nagnakaw ng $25 gift card and you want to find out sino nagnakaw. Exegesis, properly, ano gagawin mo? You would analyze all the clues presented before drawing conclusion about who took the gift card. Mag-iimbestiga ka. Sino huling pumasok? Sino sa tingin mo kumuha? No? O kaya naman, may fingerprint ba na naiwanan kung sino kumuha? Iimbestigahan mo. You will study the place, you will study everything before coming or drawing to a conclusion kung sino ang kumuha ng gift card. Ganun yung proper way of reading and studying the scripture. Ginamit ko lang yung anecdote ng nawawalang $25 gift card. Ngayon, tingnan natin yung eisegesis way. Sa eisegesis, on the other hand, ang gagawin, you would draw a conclusion about who took the gift card based on your own bias. Halimbawa, sigurado ang kumuha niyan ito eh. Nasaan yung taong yan nung nawala yung gift card? So, nakatuon ka na doon sa tao. Yun ang taong yon, ang iniimbestigahan mo, nakafocus ka na sa kanya, kung ano yung mga ginawa niya noong mga oras na yon, nasan siya noong mga oras na yon, bias na tawag doon. Hindi yun proper way of solving a mystery of some sort. Kasi may bias ka na eh. Ganon din nag-a-approach ang mga tao in studying the scripture. Eisegesis ang tawag doon. Meron na silang idea na sa isipan na nila, pipilitin nila na isalpak ang mga Bible verses doon sa idea na yon. Eisegesis yan. Hindi yun exegesis. You blame the person only to find out later na yung pinaghihinalaan mo, hindi naman pala yun. Kaso ang hirap ng aminin. Kasi nasabi mo na eh. Ganon din ang maraming mga pastor. Mali ang interpretasyon, mali ang pagkaunawa, pero hindi na maamin kasi nasabi na. Kaya ang mangyayari, later on itatama niya, makikita mo, nagkokontrahan ang kanyang mga mensahe. Dito ngayon papasok, kung bakit magtataka ka, di ba tinuro mo pastor dati ganon, ba't ngayon ganito? Parang kontra yata yung passage na yon dito sa passage na to ayon sa interpretation mo. Kasi nga, may bias. Eisegesis ang ginamit na paraan ng biblical interpretation. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? I hope you understand. Eisegesis often leads to wrong conclusion and it can lead many astray. Amen? Ano po? Now, pumunta tayo, anecdotal example yan eh. Punta tayo sa biblical example. Gamit tayo ng talata sa Biblia at ihalimbawa natin yung exegesis versus eisegesis in the biblical context. Ayan. Example. Paborito to ng marami. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ano pong ibig sabihin yan? As pointed out by many preachers try to read into the text that God will give us the strength
to win the boxing match. Kagaya ni Holyfield, laban kay Tyson. Suot-suot ni Holyfield yung kanyang short na I can do all things through Christ who gives me strength. Turo siguro ng pastor niya yung suot mo to. And you can do all things, even winning the boxing match. These and other verses are often quoted using this misinterpretation. In the original context, ano ba context niyan? Kung ating titingnan, kung talagang i-exegete natin ang Philippians 4:13 at aaralin natin ang konteksto in the original, as mentioned in the article, Paul was on a house arrest. Habang sinusulat niya yan. Ready to go on a trial that may end his life. But despite all those difficult circumstances, the Apostle Paul showed how Christ gave him strength during a dire season. Kaya sabi niya, kung napagtagumpayan ko ang bagay na ito, ano pang hindi ko mapagtatagumpayan? The right method matters. Importante ang tamang method. Because we cannot take God and the scripture lightly. Not only we run the risk of harboring false belief if we apply an eisegetical method to Bible study. Ito pa isa. Tingnan niyo po ito. 2 Chronicles 27:1 and 2. Ito, maganda to eh. Ang sabi po dyan sa 2 Chronicles 7:1 and 2, Jotham was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Uzziah had done. But unlike him, he did not enter the temple of the Lord. Ayan. Yan po ang nilalaman ng 2 Chronicles 7:1 and 2. Ngayon, paano ngayon magkakamali? Ito ngayon ang isang pastor. Naghahanap siya ng topic tungkol sa importansya ng church attendance. Ayan, si pastor, no? Eisegesis tayo. The interpreter decides on a topic. Halimbawa, today, I am going to discuss the importance of church attendance. Hanap siya ng verse. E nakita niya ang 2 Chronicles 27:1 and 2 na itong si Jotham, maayos naman yung kanyang tatay. Nagsisimba naman yung kanyang tatay. Eh bakit dumating yung panahon na si Jotham hindi sumisimba? He did not enter the temple of the Lord. Nakita niya dyan, no, ng pastor. Si King Jotham was a good king, just like his father Uzziah. Pero, may problema siya. He didn't go to the temple. Ayan, pwede niyang paikot-ikutin yan dyan, no? Na pinagpala siya ng Diyos, dapat pinagpala siya, dapat ay ibalik niya yun sa Diyos, magsimba siya. Maraming mga tao ngayon, sa kabila ng pagpapala, hindi nagsisimba. No, yung mga ganon. Pwede, di po ba? Kayo kung gumawa ng 1 oras na sermon tungkol dyan sa topic na yan ang verse, kung iyan ang gusto nating ibigay ng emphasis. Pero eisegesis yan. Out of context yan. Ano ba ang proper context? Ano po? Ang proper context niyan, ang exegesis niyan, first, dapat basahin ng interpreter bakit sinabi ng Bible na itong si Jotham matuwid naman na katulad ng kanyang amay mahusay mamahala sa Jerusalem, pero bakit hindi siya nagsimba? Bakit hindi siya pumasok sa templo? Hindi niyo po ba alam mga kapatid na ang dahilan kung bakit si Jotham ay hindi pumasok sa templo dahil iniwasan niya ang ginawa ng kanyang tatay na si Uzziah? Balikan ninyo ang context, basahin ninyo kung sino si Uzziah.
Si Uzziah ay mahusay na hari, magaling na hari, pero lagi siya sa templo. Dumating yung panahon na hindi naman niya kailangan magsindi ng insenso dahil ang gawain yun ay para sa priest, pero ginawa yun ni Uzziah. Pinakialaman ni Uzziah ang gawain ng templo na hindi naman niya gawain bilang hari. Gawain yun ng priest. Ano ginawa sa kanya ng Diyos? Tinanggal sa kanya kaharian, ginawa siyang leper. Nagkaroon siya ng ketong sa buong panahon ng kanyang buhay at nakita ito ni Jotham. Nung nakita ni Jotham yung ginawa ng kanyang tatay, ang ginawa naman niya, iniwasan naman niya ang pagpunta sa simbahan. Nakuha niyo po? O yun ang proper context. Ngayon, kung gusto mong bigyan ng emphasis yung kahalagahan ng pagsimba, pwede mong gamitin yung 2 Chronicles 27:1 and 2. Itama mo lang ang kwento, itama mo lang ang context. Tama? Naiintindihan niyo po mga kapatid? So, by this time, the exegete should understand something important. Nang sinabi ni Jotham na hindi siya pumasok sa templo, it means he did not repeat his father's mistake. Dapat po nga dyan na maintindihan na mas kahanga-hanga si Jotham kaysa kay Uzziah. Hindi niya inulit yung ginawa niyang kanyang tatay na pumasok sa templo at nagsindi ng insenso. That is the proper interpretation of that. Nakuha niyo po? So bukas po ipagpapatuloy uli natin ito. No, nakakaisang oras na ako eh. Pero dapat po ay maging sensitibo kayong mga tagapakinig, kayong mananamba, ay dapat tumitingin sa mga nangangaral. Are they really preaching from the Word? Rightly dividing the Word? Or nagbibigay lang ng mga sarili nilang opinyon na hindi naman sinasabi ng banal na kasulatan? Eisegesis ang tawag doon, dadalin kayo sa maling interpretation ng Scripture at ikapapahamak po ito ng marami sa inyo. Mga kapatid, dito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Bukas po ipagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa bagay na ito. God bless mga kapatid.